Yun guys, ngayong araw nga pala guys, nag-home service tayo dito sa Golden City Subdivision, Imus, Cavite. Yun po ang kanilang subdivision po sa Golden City, Imus. So yun, home service natin, 50 inches skyward. So yun guys, panoorin natin. Ito po yung ganitong issue ng kanilang TV, mostly sa mga frameless lalo ngayon. Tsaka sa mainit nga pong lugar. Napakarami ko pong mga vlog dyan na yun nga po naging issue. Yun po, ang daming lines, ang daming bar lines. Tapos po lumalala po yung kanyang sira. Actually po napuntahan na pala ito. Nag-chat si sir, napuntahan na pala ito ng technician. Bali nawawala na po pala tayo ng pag-asa rito na magawa pa natin. Gawa ng napuntahan na raw ng technician. Nalagyan na raw ng tape, papel pala ang nilagay, hindi pala tape nito yung tawag po, pero panel repair pa rin po. So yun, nagbaka sakali si sir na ma-fix natin kahit na kung maaari daw na pwedeng matanggal lang yung mga flickering or double image. Maya maya po pag umiinit na siya, malalabas na kanyang flickering sa panel. So okay din lang daw yun kung may mga lines pero at least mapapagana para mapapakinabangan pa nila. So yun, tinesting talaga natin para makita natin yung pinaka-depekto na lang kanilang TV. Tsaka para makita nyo rin kung gaano kalala ang kanilang depekto ng kanilang screen. So yan, pina-play natin guys sir, mamaya lalabas. Pagka uminit na kanyang kasi, pag uminit na po kayang kanyang timing control board or T-con board, yan po, yan, ganun po siya kalala. Yan, flicker or double image, common issue sa Samsung pagka nasubrahan sa init ng temperature ng bahay ninyo, mag-exceed po ng 40 degrees ayon sa Google din at saka ayon din sa kanyang manual. So ano po, tingnan natin dyan kung saan yung may damage. So itong area na to sa left side, tinesting natin, lumabas yung kanyang flicker, nagpi-flicker yung kanyang picture, siguro mga 5 minutes testing natin dyan, 3 to 5 minutes lumabas yung kanyang flicker. Sumasayaw talaga yung kanyang display para po makita natin kung saan talaga damage, kung sa left ba sa right. Yun po yung pag-testing sa mga mga sir, pero hindi siya advisable na tawag doon na gagawin or DIY. Yun po, tinesting na natin. Wala pa pala, mamaya po pala sa right side. Advance yung ating voice over. Sa'yo na. So yun nga po medyo clear din naman to sa kanan. Mamaya po malalabas talaga dyan sa left side na flicker. So yun, sabi nga pala po hindi siya advisable na DIY kasi po lalong lumalala, sira po. Yung technician nga po tumingin dyan, hindi niya nga na-fix, lalo na po kaya kayo po. So wag po kayo maniwala dyan sa mga ibang YouTube o tutorial na pagka hindi kayo technician na kayang-kaya nyo i-DIY. Actually po lalong lumalala po yung sira. So maghanap na lang po ng technician na legit po talaga. So yun po, tinesting natin yung sa right side, walang flicker. Yan, hindi na natin na-record yung sa left side na nag-flicker talaga. So, para umiksi lang yung video natin. So, yun. Papakita natin mamaya kung paano natin na tanggal yung flicker na yan. Tsaka paano natin ipipix ng matagal. Paano natin ipipix na ikakatatagal ng inyong TV na hindi po agad na mababalik yung sira. Sa aking experience, ganun po yung mga ginagawa ko. Kaya siya may 4 months warranty kasi tumatagal naman po talagang ginagawa ko. So aking experience po, may ginawa akong na Samsung, inabot po ng 2 years bago bumigay talaga yung kanyang panel. So yun pa lang naman bumalik po yung Samsung after 2 years. So yun ang aking history pa lang naman. So yun, wala pa akong ibang history na bumabalik talaga agad-agad na sira ng panel repair. Sa yun nga po yan nga po yun po ang tinatawag namin na tape method. Yun po, nilagay natin ng tape dyan, yan sa area na yan. Yan po, sa gusto mag DIY, rest nyo po yun, bahala na po kayo kung lalala yun hindi, o kasi TV nyo yan. Kasi nga po, yun nga po, ginawa na yan ng technician, hindi niya raw na fix, sabi ng ating customer na hindi niya raw na fix yung kanyang flicker, lalo pa raw lumalala.
So hindi niya napag-aralan, so nagsiguro nag-tape method agad siya na nag-tape method Connected pa. or papel kasing ginamit niya siguro. Hindi natin alam ha. So yun nga po ano. Sa awa, ayun, pagka tuwing tapos natin gagawin, no, naka 100% nga pa siya. Kasi Yun base po yung sa reason experience ko, kung bakit siya nasira agad yung kanyang panel. Kasi yung mainit din na area, yun po, umiinit yung kanyang heatsink. Lalo na ngayon sa mga disenyo ngayon yan, maliliit yung kanyang heatsink. Hindi po mga katulad ng mga TV dati, malalaking heatsink. Yun po, overheat yung kanyang IC sa T-con control o timing control board. Yun po yung tinatawag natin ng timing control board. Siya yung nagko-control ng display sa panel. So yun nga po ano, para tumagal ho yan mga mama sir, dinagdagan natin yung ng heatsink. Ginaya natin ng disenyo sa mga lumang TV natin, mga LCD TV. Malaki po yung mga heatsink dyan, mga aluminum. So yun, humingi tayo kay sir, bumili pa yan si sir ng aluminum foil dyan. Pati po yung ano, mainboard, dadagdagan na rin natin yan para tumagal kasi may cooling pads po yan na nilalagay dapat yan, lalo na sa mga lumang TV po, kahit pa ulit-ulit ho. So yun pa yung solusyon natin to. Nilagyan natin ng aluminum foil para sulit na sulit yung ating trabaho. Kahit matagal tayo sa isang trabaho, kahit hindi tayo agad makakuha ng ibang customer, pero at least quality yung trabaho natin at hindi agad masisira para sulit yung bahay ni sir. Iyon. Tinadtad ko nga po dyan ng aluminum foil. Iyon. Kakat ko muna kasi malakas yung ulan. Kaya hindi nyo rin ako maririnig. So continuous ko mamaya yung ano po. Yun, wala na yung ulan sir. Ito po, ano na tayo, makausap na tayo na maayos po. Pauwi na tayo dyan. At sa gusto po mag-home service po mga mama sir, nag-home service po ako ng Calabarzon tsaka Bogen CR po. So recap po natin ginawa natin. Yan po, may mga screenshot po. Hanapin nyo lang po mga screenshot dyan, mga overlay code dyan. Intindihin nyo lang po. Maraming salamat po sa panonood. God bless us.